Ka-Express, sa wakas, babalik na sa home court ang Gilas Pilipinas para sa muling pagtutuos nila sa Guam at ito na ang pagkakataon ng bayan na saksihan ng live ang dominasyon ng tinaguriang Triple Towers. Matapos ang nakakagulat na 87-46 demolition sa road game, kung saan tila nag-iwan ng malaking statement ang ating national team, ang lahat ng mga mata ay nakatutok ngayon kina Quentin Meliora Brown, QMB, Junmar Fajardo at AJ Edo Triumvirate. Sa unang laban pa lang, ipinakita na ng tatlong higante ang kanilang nakakatakot na presensya. Nagtala sila ng record-breaking 61 total rebounds sa FIBA Asian Qualifiers, kung saan nag-ambag ng tig-10 rebounds sina Junmar, QMB, at 8 rebounds naman mula kay AJ. Bukod pa sa kanilang 8 points, Junmar at AJ, 6 points naman para kay QMB. Ang ganitong klase ng ball domination ay nagpapatunay na ang frontcourt ng Gilas ay may sapat ng lakas at lalim para salagin ang anumang atake. Ang rematch na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ulit ng panalo, ito ay tungkol sa pagtatag ng mas matibay na sistema at chemistry ng Triple Towers bago sumabak sa mas mabigat na kalaban. Inaasahan ng coaching staff at ng sambayanan na mas magiging malinaw ang pagsama-sama ni Junmar, QMB at AJ. Ang pagsasama ng veteran presence ni Junmar, ang rebounding prowess ni QMB at ang athleticism ni AJ. Ang laban na ito ay magsisilbing proving ground para sa mas fluid na opensa at mas impenetrable na depensa na kailangan nilang ihanda. Pero ang pinakamalaking hype na bumabalot ngayon sa programa ay ang inaasahang pagbabalik ni Kai. Matapos ang kanyang pagpapagaling, nakatakda siyang sumali sa Gilas sa February window ng Asian Qualifiers, kung saan makakaharap nila ang matinding Australia Boomers at kung magkakasama si Kai, Junmar, AJ at QMB, tiyak na masisilayan natin ang pinakamalakas, pinakamataas at pinakaskilled na frontcourt sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ito ang ultimate test ng Gilas, ang Super Towers laban sa mga Giants ng Australia. Hindi na lang ito panalo kontra Guam, ito ay tungkol sa pagbuo ng legacy para sa 2027 FIBA World Cup. Ang unang enkwentro ng Gilas kontra Guam, kung saan tinambakan natin sila sa score na 87-46, ay nagbigay ng isang tactical blueprint na matagal nang inaasam ng mga Pinoy. Ang total domination sa ilalim ng basket. Ang sandigan ng masterclass na ito ay walang iba kundi ang Triple Towers, sina Junmar, AJ at QMB. Sa loob ng mga taon, ang Philippine basketball ay nag-alala sa kawalan ng sapat na size at muscle sa paint, lalo na laban sa mga kalaban na may natural height advantage. Pero sa laban na ito, ipinapakita ng trio na ito na, kaya nilang salagin at higitan pa ang lakas ng sinuman. At ang pinakamalaking highlight ng kanilang performance ay ang nakakatakot na 61 total rebounds na naitala ng buong koponan. Ang bilang na ito ay hindi lang basta statistic, ito ay sumisimbolo ng intensity at commitment ng ating frontline. Si Junmar, ang veteran presence na kilala sa kanyang power at low post skills, ay nagbigay ng matinding body presence at rebounding leadership sa kanyang 10 rebounds and 8 points. Kahit pa tila nagtitipid siya ng lakas, ang kanyang gravity sa paint ay sapat na para magdulot ng disruption sa offense ng Guam. While sa kabilang banda, ang impact ni QMB ay agaran at unmistakable. Sa kanyang unang laro sa ating national team, ipinamalas niya ang kanyang rebounding prowess sa kanyang sariling 10 rebounds and 6 points. Ang kanyang athleticism at kakayahang tumalon ng paulit-ulit ay nagbigay sa Gilas ng second chance opportunities na halos wala sa mga nakaraang iterations ng team. Siya ang naging energizer bunny na nagpapatakbo sa transition game ng Gilas. At hindi naman nagpahuli si AJ bilang isa sa most promising big man ng bansa. Ibinigay niya ang versatility at defensive anchor ng team sa kanyang 8 rebounds and 8 points. Ang shot blocking at lateral quickness ng AJ ay naging key para depensahan ang perimeter at interior ng sabay. Ang pagkakaroon ng tatlong sentro na may kani-kanilang specialization, power para kay Junmar, athleticism at energy kay QMB, at versatility at defense kay AJ, ay nagbigay sa coaching staff ng maraming options at nagpahirap sa Guam na makahanap ng sustainable offense. Ang total control nila sa boards ay nagpawalang saysay sa shooting attempts ng Guam
at magbigay sa Gilas ng mga extra possessions na nagresulta ng malaking margin ng panalo. Ang blueprint na ito ng interior dominance ang inaasahang mas mapapino pa sa rematch bago ang ultimate test kontra Australia, at ang matagumpay na panalo sa unang laro ay nagbigay ng kumpiyansa, pero alam ng Gilas coaching staff na ang rematch kontra Guam ay hindi na magiging kasing dali. Sa laro sa sariling bayan, inaasahan na gagawa ng matinding adjustments ang kalaban, lalo na para kontrahin ang matinding dominasyon ng Triple Towers ni Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB sa rebounding. Kaya naman ang focus ng Gilas ngayon ay ang refinement at system integration. Isa sa mga key area na kailangang pagtuunan ng pansin ay ang chemistry ng tatlong higante sa opensa ng laro. Sa unang laban, tila gumana sila ng hiwa-hiwalay, dominado ang paint, pero limitado ang ball movement sa pagitan nila. Sa rematch, inaasahang mas makikita na ang mga high-low passing at dribble handoffs sa pagitan ni Junmar, AJ o QMB. Ang veteran presence ni Junmar ay dapat gamitin hindi lang sa pag-score, kundi sa pagiging playmaker din sa post na magbibigay ng open looks ng mga shooter sa perimeter at magbubukas ng cutting lanes para sa mga wing players. At bukod sa opensa, ang defensive rotation ang isa pang critical na punto. Habang dominant sila sa rebounding, may mga pagkakataon na nabubuksan ang lane dahil sa slow rotation ng big man kapag nag-pick and roll. Kailangan nilang patibayin ang tinatawag na switchability, ang kakayahan ni na AJ at QMB na mag-switch sa guards ng Guam nang hindi naiipit. Ang athleticism na AJ ay mahalaga rito at dapat siya maging defensive anchor na kayang mag-roam at magbigay ng help defense, habang si Junmar naman ay sulit sa rim protection. Ang pagiging cohesive at disciplined sa depensa ang susi upang tuluyang maging impenetrable ang Gilas frontcourt. Well, gayunpaman, ang pinakamalaking anticipation ay nasa horizon. Ang nakakagulat na balita tungkol sa pagbabalik ni Kai sa February window kontra Australia Boomers. Ang Guam rematch ay magsisilbing final rehearsal para sa Triple Towers bago ang imminent arrival ni Kai. Ang kanyang pagdagdag sa lineup ay hindi lang magpapalaki ng frontcourt ng Gilas, ito ay lilikha ng Super Towers lineup na magiging pinakamataas, pinakamalaki, at pinaka-skilled na frontline sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ang Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB combination ay isang game changer na magpapabago sa dynamic ng buong tournament. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.